you have something to prove. Ayun lang. You have something to prove. May ibubuga to. Kaya pag dinamit ito, ewan ko. Kaya pag pumalpak ako, trash talking siya. Yun na yung opportunity nyo. Trash talking ako. Itong adulting part nga, ang masabi ko dito is... Akala ko 1 hour lang tayo dito eh. Dude, akala ko din. 1 hour, 1.5. Di pa nga tapos eh. Kasi ano pa eh, going through the part pa lang tayo sa family and all. Kasi yun talaga, it's hard for me to decide kasi starting pa lang kami. Like 2 years old pa lang yung baby ko. So, there's more to discover, more hardships to overcome. Kaya best advice lang talaga is do it at your own pace with a budget. Pag ready ka na. Bawal kang pumasok sa family if hindi mo tatagalan. Kasi I can't say na there are any failed relationships talaga nang nagstay yung husband. There might be some na ayaw pa i-tackle for now. There might be some na okay lang. Ayun yan, there are some talaga. Pero... Marami ako ikakat dito. Ayun lang talaga. For me, it's a... Uncut version, Patreon. Card. Hindi, pero yun yan talaga. There are families that work out. There are some that don't. Nagstay or hindi, nakakaproblema yan. And it's up to you to decide if paano mo i-fix yung situation or how to worsen it. Siyempre, kung damdam ka, worsen mo. Palalayin mo na. Umalis ka pa. Okay yun. Pero, siyempre, why? First of all, why? Ayun, yung sanity mo lang naman. Baliw talaga kung ginawa mo yun. Isa yun. Pero, for me, it's really a struggle talaga na how you would do it perfectly or properly. Sobrang dami kong fina-follow. Go! Ay nga, ang dami kong pina-follow na methods to do. May mga adulting YouTube dyan to go into. Kasi iba-iba rin naman yung paraan ng mga tao sa ganyan. Di siya iisa na guidance. And through experience na lang din. Kasi yung situation mo, iba rin siguro sa iba na may times na yun yung sinabi mo, ready sila. Tapos, iba yung bibigyan ng advice na hindi mo siya ma-apply. Kaya mahirap din. Di siya for all. Nasa ano rin, nasa paano ba? Preference talaga siya eh. Parang ikaw ba, for your explanation, paano mo gusto palakihan? Ayun lang. Pinaka-best way through parenthood is ikaw ba, paano mo gustong palakihin ng magulang mo? Okay lang. I don't think masasagot pa kita dyan. Kasi, pag sumagot ako, feel ko hindi siya ma-apply. Feel ko, kahit sa sarili ko, hindi ko siya ma-apply rin at some point. Pag ngayon ako sumagot, kasi wala pa ako sa stage na yan. At alam kong, pwede kitang sagutin pag ready na ako. Oo naman. Eh, hindi kita masasagot. Episode 68 na lang. Mag-comment na lang kayo kung isasuggest sa kanya. Ayun lang. Pero it's up for debate na talaga. Kung ikaw, ayun na, pinaka-best questions for me talaga on raising your bulilit. Parang, how would you treat yourself if ikaw yung magulang? Ayun lang. Parang ako, ayoko yung pinapalo ko. Ako, gusto ko makuha yung gusto ko with a price na ganito. Na mag-top ako, mag-perform ako, I did my best, I was nice, kaya binigyan ako. Why not ganun yung ipakita ko sa anak namin? So, currently ngayon kasi, how we raise yung baby namin is how you wanted to be raised. Kasi ako, nakuha ko yung mga gusto ko. Kasi, Papa Beyblade, Papa SpongeBob, Papa PSP, Papa Game Boy. In a heartbeat, binibigyan ng papa ko. So, for Zoe din, nabibigay namin ni Michelle. Pero,
merong binibigay si Zoe sa amin na kailangan niya ma-attain first. Nakakaintindi na siya ng sobre. Intindi niya siya ng utos, salita. May time na may frustration, may galit, pero na-overcome siya through talks. Palo wala. Walang palo-palo kasi napalo na ako before. And hindi maganda yan. May fear. May fear siya. May takot siya eh. Pero maganda ba yun? It's not out of respect for me. Pero one would debate na palo is good kasi discipline. It's discipline and it tells you na wag mo gawin yung bagay or ganito yung makuha mong result. Or ito yung punishment on doing something. Mayroon naman kasi sa part na yun. Baka iba yung maging result dun sa kid. Isa yun. Kasi hindi naman lahat. Hindi naman lahat ganun yung matututunan. Oo. Tsaka hindi naman lahat is... Parehas yung understanding sa ganyan. Ito, what if pinalo ko si Zoe kasi may ginawa siyang aksidente. Nakabasag siya ng plato. Ng Luffy na statue. Ay, sorry. Pinalo ko siya. It's either di niya nagagawin yun or di niya napapansinin kasi alam niyang pinapalo ko siya pag may ginagawa siya masama. Pero he should still do it. Di ba? May mga iba din na ito naman yung debate sa pag puro salita ka lang na kakausapin mo lang yung anak mo properly. I know na some parents din na magdi-disagree. Mostly, lahat. Kasi may mga ibang parenthood talaga na nag-undergo ng talking lang. Na magagalit ka, itataas mo yung boses mo, pero hindi mo pinapakita sa anak mo na they're wrong, they're bad, na hindi dapat yung gawin. Ang dating sa kanila is, you can do it better. Kung nakabasag ka ng pinggan, nabasag mo yung 20-foot Luffy mo na figure statue sa labas ng bahay, then wag ka na lumapit next time. Mag-ingat ka next time. You can still do it properly nang walang mali. So, parang alam ko medyo soft, medyo malambot yung yung way niya. Maging yung way namin. Pero, it's comfortable sa kanya. It's comfortable for us na ito yung napapakita namin. Tsaka learning process pa rin naman yung time nyo na kung yung mangyayari. Posible kasi na, let's say, pag di siya effective, edi mag-a-adjust kayo. Tsaka we're too young. We're too young. Yun naman din kasi. And we can make mistakes na kaya naming mag-make up to. So, kung mali yung gawa nyo, edi... Yeah, we can adjust. Mag-adjust kayo ng paraan na... We can adapt naman talaga. To be better, na paraan na makaka-apply sa ano. Kasi currently sa phase kasi ng age ngayon, I know, I think 2 to 7, pagka-explain sa akin ni Michelle, is tinitake in ng mga bata yung mga naiintindihan nila, nakukuha nila sa amin, na punta sa akin si Zoe, may suot na damit, dress kung sakali. It's a different thing na pag sinabi mo na, pangit, parang medyo mataba ka sa suot mo, medyo hindi bagay sa'yo. Iba yung dating nun sa kanya. Later, ang daming i-build nun na discouragement, fears, anxiety na hindi na mag-dress kasi sabi ni Papa ganun. I can do it better by saying, maganda bebe, bagay sa'yo, cute mo. Kahit na hindi siya ganun ka-accurate sa sabi ko, let her feel na she's comfortable with you. Na lalaki ka pa bebe, mas babagay pa yan sa'yo. Cute bebe kasi maliit ka pero kasya sa'yo. May mga ganun na parang let her feel na contented siya sa compliments mo and make her feel na every time nakasama kayo, it's always a warm feeling. Na di kami talaga nahirapan kami na taas ng kamay kay Zoe. Kasi nga parang why in the first place? Umiyak na yung bata, papaluin mo pa. Madami nagsasabi, ewan ko, this is, you can parang attack me on this, na you do it for love. No. Kasi pinalo mo siya. No, kasi if you love her in the first place, hindi mo ginawa yun. Kasi may ibang effect yung posible mangyari dyan. Let's say, pinatahimik mo siya sa pag-iyak, sasarado yun yung emotions niya sa'yo. Like parang yung mahirap mangyari. Bakit ako bibigay dito ng nangyari sa akin kung wala man siya pake or parang pinalo niya ako one time, result niyan is
atake sa'yo in the long run. Exclusion sa'yo. Posibleng hindi ka napansinin. Kasi bakit pa, di ba? Isa yun. Parang isa sa struggles talaga is it's unpredictable. Hindi siya set na you do this, magiging okay yung anak mo. You do this, magiging okay yung family mo. Na it's a learning process for me. Kung tingin ng iba na gumana yun, di lang nila siguro alam na hindi. And iba na emotion ng child sa parent nila. You would know. Like, parang... Tingin siguro nila kasi nag-effective kasi gumana sa nila eh. Gumana. Di nila alam. Tinatago lang nila emotions ng child nila sa kanila. For me rin naman na siguro somehow sa parents din natin. Alam ko in denial sila. Alam ko din na it's up for them to decide kung magkakamount sila. Pero yung mga kwento nila na ganito yung ginagawa sa kanila ng magulang nila, ganito yung pinapadaan sa kanila ng magulang nila. Parang, why? At saka, bakit? Bakit uulitin? Oo, but kung gano'n yung naging result at tingin mo tama, pero kung tingin ko naman, ba't ko gagayahin? I mean, it worked for me. Nagawa nila sa akin, na naparamdam nila sa akin. Pero... Iba yung naging effect sa'yo eh. You turned it better naman na di mo siya, naging lesson siya na hindi mo siya gagawin ulit. Nasala ko na lang na sa lahat ng mga nabigay nila sa akin, ito yung mga good, ito yung mga bad. Siyempre, yung good yung bibigay ko sa anak ko. Kasi, it molded me in a way na ako nakakita for my own growth. Galing sa kanila, yung pinaramdam nila sa akin, inayos ko na lang. Kasi alam kong pinalo hindi lahat doon applicable sa lahat. Hindi lahat. So, pinili mo na lang kung yung tingin mo applicable na tinuro sa'yo. Man. Like, parang same din for my mom kasi iba yung dinanas niya sa magulang niya. Super strict. Yung mga usual na panahon nila na bawal lumabas ng ganitong oras, bawal kang magjowa, bawal kang mag-boyfriend, bawal kang makiparty, mag-alak or inom or anything. So, super strict na magulang nila, yung mga grandmother, grandfather ko sa mom's side. Pero, ginamit nila yun to mold us into something better without the bad thing. Alam ko may nag-slip in dyan na onti-onti kasi iba naman na yung era before versus sa ngayon. Iba na yung panahon ngayon eh. Kasi hindi lahat na-apply dati, ma-apply ngayon. Dude, kasi may mga iba naman talaga na doable before. But if you do it now, it's different. It's wrong at some point pa nga. Kaya nga yung alam ko na, fragile na masyado. Parang iniisip niyo pa masyado. Kasi it's a phase. Tapos na yung time nyo na you don't need to think about it. Ngayon na yung time na you think about it. Consider na sa iba't ibang bagay. Why not? Consideration yung nangyari ngayon. Kasi why won't you consider someone else? Napaka-inconsiderate naman for not to do so. Diba? Kasi hindi na ngayon yung parang sarili-sarili na lang. Kasi madami ng taong affected, madami ng taong kasama sa equation. So parang why be stagnant? Why stay sa panahon nyo when you can adapt? Kasama yung panahon nyo into the current. So, madami ka ma-apply, madami ka matututunan, pero ang napansin ko na hindi nila ma-take in, pag hindi sila tama, close sila sa opinion ng iba. Alam ko there's a debate for this later. Debatable siya. May times naman kasi na yung ipasok. Sa topic na yun. Ano kasi? Ano ba? Sa ulo eh. May talaga men. Kasi the more na pag-iisipan mo, the more mo na napapansin na, mali talaga. Mali man talaga eh. Alam ko na it's okay. It's okay sa kanila. Pero ikaw, paano ka? No one asked you how you felt nung pinalo ka nila eh. No one asked you how you felt na denigrade ka nila. Jokingly, pero may effect nanggaling sa kanila. So, nangyari, dadali mo yun. Tinatago. Dadali na rin sa paglaki. Dude. May part na mamomold ka doon. Kasi wala na eh. Alam wala ko. Wala nagtanong eh. Nasanay ka na parang sasabihan ka ng ganyan. Sa kanila, tapos pag sumagot, bastos. So, you reflect.
i-effect, magtatago. Oh, man. At dadali na rin. Imposibleng hindi. Kasi naglilinger talaga yun. Alam ko, sa kanila, words lang yun. Sa kanila, parang ganto lang yan. Pero sa atin kasi iba. Ano yung saying niyan? The ox forgets but the tree remember. Oh, man, dude. It's a very simple metaphor na if hindi mo na gets, di ko sure. Di para may alam mo na. Oh, I know. At least, please know the metaphor lang. Please, nagmamakaawa ko. Read between the lines so you would know the meaning ng metaphor na yun. Alam mo na. Gosh darn, imagine mo, ikaw mismo yung problema and hindi nila matanggap yun. Yung mga kwento na sinasabi na yung anak daw kinento sa nanay, or tatay, sinabi na, naalala mo ba nung pinalo mo ng ganito, umiyak ako. Di ba wala yun? Kailan yun? Oh, darn, di ba? Sakto na ako nun, iyak ko na. Gusto ko umalis na ganun yun. Oh, tapos parang minsan pa. Yun yung metaphor. Ayun yun. Pero, naalala ko yun, yung mga palo-palo, papagalitan ka. Imagine, sasabihin mo pa na gusto kong maglayas. Diba? Ang pinakayo ko dun yung gusto kong alive, gano'n. Man, it's edgy kung isipin mo na ngayon na parang grabe, dati gusto kong maglayas. Dati gusto kong magpa-bye-bye world. Ngayon, parang, wait, di ako nagbigay sa akin ng ganong pakiramdam. Hindi sa akin nanggaling yung ganong feeling. Iba yung nagparamdam sa akin nun. And sadly enough to say, yung loved ones ko pa, yung nagparamdam sa akin na gusto kong ganito, ganyan. Diba? So, something na ayaw namin sana ipadanas kay Zoe kasi... break the code. Oh, yeah. Break cycle. Ano? Break the code. Blacklist. Ayun lang. Break the cycle talaga, man. There's a chain of events na tutuloy yan unless napigilan mo. Kasi hindi naman siya ihinto kung pahayaan mo lang. Oh, dude. Kaya little by little, try to adjust. Drive ka from a cliff. Tuloy mo ba? Dude, break halfway pa lang. Break pa lang bago ka mag-start driving off a cliff. Dude, ayun lang. Kaya these are somehow or often seen as mistakes talaga pag soft yung parenting mo. May authority ka pa rin sa anak mo, yet they love you for who you are and how you behave towards them. Kaya ayaw namin magbuhat ng kamay sa anak namin dahil sa reason na yun. If you think otherwise, comment down below. Pero yun nga. Pages. Pero yun nga, you can tell us anong gusto nyo mangyari, if anong gusto nyong What are your thoughts? Oh, yeah. Sa mga pinagsasabi namin. And anong gusto nyo maging part ng discussion moving forward? Kasi it's adulting for now, and if ever there are any topics you would like us to go into, why not? We're open for suggestions. Open naman kami for topics na pag-uusapan namin dito, tas possible na kung interesting kung specified yung topic, magtatawag kami. Oh, yeah, sure. Oh, like, any request one would do. So, that's why you have me here as your host number 2 at saka sa adulting na part. And generally, siya, for everyone naman yung adulting. May part na iba. Yung nag-host. So, kapag may specified na topic na hindi namin magigets, wala kaming say. Hello! Di ba yung magtatawag? Oh, why not? Kasi it's a good thing naman na to have someone with a different perspective, different opinion na to be here. Kaya really open for anyone. Volunteer kayo, bahala kayo kung sino man kayo. Basta kung tingin yung pwede namin tawagin namin sila. Background check muna kung gusto nyo. Baka nga meron tayo sa minsan din may mga gusto ko na yung parang viewers call din. Di ko kung paano siya i-merge dito na parang dito tayo. May gusto tayo sa phone. Parang ganun lang din. Parang nakita ko siya sa isang segment din na they would call someone. May nakita rin. Diba? On the spot tinatawagan nila kung opinions. At saka it's a good thing kasi a follower nila or somehow fan nila yun. It's up for debate naman kung may ma-bleep out kami or hindi. Pero I'd like to get to know someone then from a different place with a different perspective. Kasi kanina ko lang nalaman din from my work. So average ako
ng at least 40 calls per day na different na tao. Di ko alam kung gaano katagal yun. At least 5 minutes or 10 minutes each. Then, multiply mo siya sa number of workdays per year times 2. So, currently, at least sa computation ko, naka 19,000 plus conversations na ako sa mga ibang tao na di ko alala. So, what more na dumagdag pa dito? Why not? Kasi I'm really open for perspectives and opinion and experiences ng ibang tao. Iba't ibang thought process. Kasi, sa tingin ko, pagka sa video na to, medyo alike yung thinking natin sa ganyang topic. What if may iba naman? Pwede we're really open for opinions. Di naman porket pag nag-disagreement, bugbugay kami sa kwarto na to. Bakit naman na it's a barbaric option na parang, sa paano tayo kasi di ko tip Kung magkaiba kami ng perspective, gusto namin alamin ano yung thought process niya, ba't ganyan? Bakit ganyan? Ba't ganito? Mas lean towards ka sa gantong way rather than sa sa gusto naming way. Yung mga gusto namin sanang pag-usapan. Kasi different naman talaga yung opinions ng iba. You're subjected to it naman. Kasi it's yours. Kasi open tayo. Kasi sa atin, nabagit na yung thought process natin. Ba't ganito yung gagawin nating way? What if iba yung pag na-contradict tayo sa way na sinasabi mong nasa iba daw. Ganito, okay yan, ganyan. So, pwede pag-usapan. Kasi it's okay to disagree and still be... Okay naman disagree kasi mas ma-open din tayo. Kasi, why? Why not? Diba? Kasi, let's say, na-discuss sa atin na yung paraan na akala nating mali, ma-open sa atin na viable pala. May chance na pwede natin gamitin. Baka sa part kasi natin, yun nga, may pinagdaanan kasi tayo. Tsaka there's something na nami-miss out din natin kasi yun nga, it's it's a different experience kasi. Kaya ako nga, may friend ba tayo na hindi na-experience ng na-experience natin? Ewan, tatang para tayo. Kaya that's how we would know. Comment down below. Comment down below kung pinalo kayo. Ayop na yun. Ang hirap, nakatawa pala sabihin na walang comment down below kung pinalo kayo. Ang weird yun. Comment down below kung minahal kayo ng magulang. Hindi, kasi parang yun talaga. It's a good thing to go into kasi it's a broad subject na porket episode 3 lang to, episode 3 lang yung adulting na, madami pa to. Kaya pa to receding topic to. Madami pa parang yung health, kasi yung receding hairline namin. Nakabangs. Wala, kaya nagpagupit na nga ako eh. Hindi ko na madala yung bangs ko eh. Kasi posible rin, kasi ito, March. Let's say, next month. For prevention month. Pag-iisip natin, di ba? Sorry, For prevention month ngayon, March, tsaka Women's Month. Women's Month. Let's say ngayon ganun. Ganito yung next week, April Fool's na. Succeeding months or years, iba na yung mindset natin. So, magiging topic uli siya. It changes naman. Pasti, minisip ako. Nana mo yung episode 3. Wait, go back to it na lang. Ayun na lang. Kasi imposible mang makalimutan. Medyo bago yung mindset ko. Papaluin na kita. Kasi parang gusto ko na tapaluin. I feel the fatherhood in me. Parang bet ko lang. Bet ko lang. Try ko lang. Pag nasaktan ka, hindi ko siya gagawin. Wow! Nagpansin mo talaga sa akin. Try ko nga rin talaga. Try and lang. Tasing lang. Kung susunod ka talaga. Pero, let's say, buksan mo yung pinto. Hindi ka sumunod. Pero syempre, naman yun. Parang, tawag dito, parang, alam mo to yung purpose na yun, parang, sa lahat naman, it's a joke lang naman. Joke lang naman. Joke lang. Parang may disclosure. Joke lang lahat. Disclaimer. Wala man yun. Joke lang lahat to. Yan. These are done by professionals. Do not do it. Professional comedians. Pero, verdict naman kasi talaga is you adult.
at different pace or a different kasi iba yung pace natin by the age of 30. God damn. 30 years old, bata ka pa din, iba na yun. 30, talaga. 40. Parang iba talaga yung way of thinking. Iba yung matanda. Oh yeah. Feeling ko, the older you get, the wiser you'll be. Pero depende. Yeah, I mean, sa iba, feeling ko sa akin kasi parang God damn. God damn. Si Zoe na feeling ko mas magiging mature pa anak ko kaya sa akin pag mga sa edad ko na or someone ilang years from now eh. Pero syempre, I still like to wait for growth talaga or any experiences na mag-go through. So hindi man talaga sure ang isang bagay. Change is inevitable. Hindi, ano yun? Pero, fun. Mga Thanos enjoyers dyan, he was right. Yung ano. You had a point. At some point, yung siguro nag-emerge yung mga e-bikes, ano. Pero, nakatawa kayo. It's a dangerous topic. Next time na lang yun. Next time na yan. Trash talk rant. Pero, ewan ko, hindi naman na. Siguro yun nga, question pa ba? Hindi ko sure kung meron pa eh. Kasi, okay na eh. Okay na ako. Kasi, natakal naman lahat. Oh. Somehow, nag-branch out rin as usual. Natakal yung work, natakal yung... I think okay na. It's unchanging talaga na imposible na mag-focus tayo. 30 minutes lang tapos na to. Oh. If nag-stay tayo in place sa situation, kung paano yung adulting. 30 minutes tapos na kami. Wala na yun. Tapos na yung usapan. Wala na. Nag-podcast pa kami. Wala. Di na sana. Pero pasok din naman yung iba dun. Oh, yung random lang yung table tennis. I don't think yun. Oh, we were young before. Oh. Shit, sakit. We were young before. But, hindi pa naman sa age natin yung matanda. Parang, it's so far behind lang pag isip mo na. Mid-20s pero likod ko pang 70s. Hindi mo lang alam pre yung pang ilang taon na yung chan ko pa. Pero yun nga. Looking back, ilang taon na tayo? Ever since huling nag-table tennis tayo? 18? Last? 17? Ganun? I think 17. Third year tayo nun. So 7 years from now? Ang tagal noon. Isipin mo, 7 years? Huwag kang ganyan. God damn. Ilang taon lang ako noon. Yung likod ko. Tapos mo nagreklamo ako, pero pag nakaupo ako sa work. Yeah. The comfortable location. Ito yun. Nakita na ako ng supervisor ko, humihiga ka na dyan. But it hits the spot. Ito yung pinaka-optimum na. It hits different. Pag nag-work po nang nakaupo talaga, mabagal po talaga. Pero pag nakaganto, ito. And ako rin. I use 110% of my brain. Oo, man. Iba talaga pag yung pangit yung upo mo. Pag nakamayos ka na posture, you only use 20%. Tapos, nag-recede yun, parang gaganyan ka, ganyan. Yeah. Better work. At saka, na-discuss naman lahat, di ba? Ang topic, struggles, how adulting is, para nag-work, saan mag-work, paano nagsimula, ano yung process ng work, throughout. Tama. Checklist man, di ba? Process. Yes. Okay. So I think that's a good way to end the episode. Jesus Christ. Tagal. Mas matagal pa to sa last episode. It felt slow. It felt slow kasi. Nakala ko talaga isa't kalating oras lang tayo. Nakita ko, tapos tingin ko ngayon 2.5 hours na tayo. Tingin ko nga na parang sa labo na matawa. Hindi, okay lang yan. Magkakat naman ako. Yung ikakat mo lang dyan, siguro minutes lang. Ilang hours minutes lang yun. Oo. Pero, mostly naman natakal. Kaya, it's a good thing for me. May some sorts na hindi namin nasabi or sorts. Siguro napasadahan na lang din. Pero kung ganun, i-leave na comment kung may na-miss out kami. Comment na kayo. Ayaw na ganun yung ganung discussion na if may na-leave out kami, comment nyo lang para discuss namin. Tapos, ang pangit pa dun minsan, hindi i-discuss sa future or hindi babalikan. Kasi parang gusto sanang... Babalikan natin sa episode 74. Yun nga pala sa episode 3 namin. As you recall. As you would recall. What?
Pero lang, feeling ko parang sa next vids, kung sakaling, if ever may reactions or any comments. Positive, negative reactions. Then go, bahala kayo. Mag-react out kayo sa amin, cancel nyo kami. Kahit go lang. At least lesson sa amin yan. Like parang, bawal pala yun. Yung pala perspective. Ano pala yun, no? Controversial. Controversial pala yun. At least we learned. We were open to any opinions naman. Yan yung pinaka-gusto ko na parang... Kasi learning process pa rin tayo. Bakit na tayo ma-lockout sa parang... 20s pa rin tayo. Ayun nga Ayun nga. It's a good thing din na there are perspectives galing sa ibang tao na either would judge us or at least give us guidance. Kasi trash talking nyo kami. Go as you please, men, sa lugar namin. Tatanggapin namin yun. At some point din wala kaming karapatan magsalita. Pero if you do feel so na wala, comment how. Can't comment why. Ay lang yan. Hindi pa rin ako sanay. Di naman talaga, no one prepared us for the horror ng adulting and streaming and podcast. Pero it's technically us na ganito naman kami locally, normally. Ganito rin ako pag-interact sa ito na yun. Friends natin. Sa tingin nyo may tatago pa ba kami? Ito na yun. sa tingin mo parang, may tinatago yung dalawang yan. Acting to, hindi. As if, gusto ko sana, nag-act ako, dude. Kung character to. Alam nyo na, shit, ni Sebastian. Alam na mga friends namin, if ever they would watch this, I hope they do. Kami na to. Ganyan na yan. Ganyan yung mga pumag na yan, mag-behave, kasama kami or hindi. Sa school, ganyan yan. Kaya... Ayop na nga, baka demonyo. Tapos sabihin na rin sa work. Balasod. International. Joshua, dipshit. Gago. Ewan ko lang talaga kung ano mangyari sa'yo doon. Pero, promotion, baka naman. Baka naman. Loko-loko. I-promote nyo. Hindi. At least you're doing your job in the tapos yung ginagawa mo. I am. Deserve. A rookie of the year. Year ba? 3 months na lang, you have the year. Gagi. 3 season pa lang nagagawa ko. Lupit, man. Ayop. Pero yun, no? Isa yun sa mga... nakaboost lalo ng confidence eh. Baka rookie of the year. Kasi ako na to eh. Kasi ako na to eh. Nagipagdaldalan ako sa lahat eh. Yun yung workload ko. And you do it constantly na in-awardan ka nila. Si Josh nga pala, no? No? Si Josh wala naman sa pwesto niya. Ulit sa kabila na naman. Run it down. Salat mo yan. Experience yan. Boom, rookie of the year. Ewan ko rin. Kaya siguro... Pero lahat naman talaga, dadaan na natin somehow. May mga hindi. Pero ewan ko sa bahala na lang yung mga magtatanong kung may manotice sila. So usually, ang gusto ko sana mangyari, if ever may naiwan or may reactions or anything na mag-help us na to grow or any questions na you would like to ask, if ever may makita tayo, pwede na sagutan sa next... Pwede sa comments na lang din. Either comments na lang isagot yung ganong topic or ihabol na lang sa receding topics pa. Receding episodes. Hindi, parang siguro po may tanong sila before tayo mag-start ng next parang Q&A lang. Q&A part lang. Parang... segments. Parang, nasagot na nila yung mga tanong ko. Nag-answer pala sa mga subscribers, followers na. Sige, subscribe nyo na to. Please, guys, surprise kayo guys. Nakikinig sila, guys. Baka naman. Subscribe, baka naman. So, yun. Tayo na pala yung subscribers, gago. Tayo na di magtatanong. Tayo ko sa'yo, think ko kulang to. Pero yan. Tapos na yan, somehow natakal lahat, nabigay ko yung mga opinions ko na what I think is... What we think is right to do as an adult. Ata. 26. 26 pa na pala, wala. Hindi pa sure. Nga pala, mas matanda ka sa akin. Mas naman, by month. By month. I outgrow you. I mean, halata naman. Right. Tsaka sa no. Pag tumangkad pa kasi ako, logi na kayo. Damn! The flex yun. Ganyan pa lang yan, maliit pa lang yan ha. Paano pag tumangkad na hayop na yan? Hayop to. Nang
God complex to. Sobra. Hindi. It's a good amount kasi God complex ay hayop ka. Okay, pagpatang ka daw, pre, wala na kayo, pre. Lugi na kayo. Pinagbigyan ko lang kayo. Debuff ko na to. Ay, no. Wala na, pre. Feeling ko. Wala, pagpapatuloy ko na yung ganito. Character ka na yun eh. Ay, inugali. Pinagali ko na eh. Kahit sa work, ganito na eh. Well, at least, Wala talaga ang character. At least you have something to prove. Ayun lang. You have something to prove. May ibubuga to. Kaya pag dinarot ito, ewan ko. Kaya pag pumalpak ako, trash talking siya. Ay, yun na yung opportunity nyo. Yung opportunity. Taso rin ako. Kapal ng face. Ayun. The opacity. Ayun, minsan ako magkamali. Nagkamali ako. Tulisin nyo. Nagkamali ako. Nagkamali na ako. Nagkamali ako sa podcast na to. Edit. Uy, hindi. Para sa akin, pre. Ikaw kasi nag-start. So ako dapat yung responsibility ko. Ako naman, kung ano na yung kaya ko na ibigay, as ayokong sirain yung work mo, ayokong babuyin yung edits mo, kaya somehow suggestions lang kayo. Nagagawin ko kapag free na ako sa work. Pag nag-resign na ako. Bago pa mag-branch out. Ay, wag na! Outro! Ako na may ibang segment pa! Nagtampay, 2 hours na nga tayo eh. 2 hours 32, 2 hours 42 na yun. Sige, na. Bye-bye! Bye-bye, siya si? Next episode. Episode 4. Joshi! Ako si Basti. Next episode, abakan nyo. Thank you. Bye-bye. Bye!